Magandang araw. Tayo muling nagbabalik. Meron tayong brake pad ngayon. Magpapalit naman tayo ng brake pad sa motor natin na Honda XRM 125 Fi. Bali, nabili ko na to. Matagal na to sa akin. Nakalimutan ko. Parang 750 yata yung presyo nito. Ito yung pinaka code niya o part number. Tapos nabili ko to sa kasa ng 750 yata. Mas mahal yung sa rear brake ng XRM. Mas mahal yung nasa 1.2 yata. Tapos yung kung mapapansin nyo, yung kapal ng brake pad sa harap medyo manipis siya kumpara dun sa rear brake pad yung sa likod. Matagal na to sa akin, mga mahigit na to 1 taon. Yung una kasi akala ko palitin na yung brake pad, yung pala makapal pa nung tinanggal ko. Yan yung wear indicator nya. Mapapansin nyo naman yan pagka pudpud na. Pag pumantay na yung groove na yan, dalawang groove, pag halos hindi mo na yan makita, yan na yung indication na kailangan mo na magpalit ng brake pad. Kung sa normal use mo, yung araw-araw lang, tatagal to ng mahigit 2 years siguro. Depende rin kasi sa paggamit mo eh. Siguro mga 20,000 to 30,000 yung mileage. Baka kung order kayo online, ito yung pinaka parts code, part number nya. Ano rin to, no? Nissin rin. Halos lahat ng mga underbone na motor, parang Nissin yung gamit na preno. Mag-prepare lang tayo ng tools, tapos ipalitan natin yung luma. Yun, nandito na tayo sa motor natin. Yung una palang tatanggalin mo, itong 8mm na hanger pin nya. Ito yung una mong luwagan mo muna para mas madali. Yun. Tapos yung 12, pwede mo ring dukutin lang, pero mas maganda baklasin mo na yung buong caliper, itong bracket nya. Kaya to kahit sino, basta may gamit ka lang, kaya mo na to. So madali lang naman to eh. Tapos yung caliper, ito yung ito pala, tanggalin muna natin. Ito yung unang tanggalin. Yun, nahulog ng pusa. Yun. Tapos yung piston nya, yan o, ibalik mo konti para hindi masikip. Pagbago kasi yung brake pad, makapal pa yun. Tsaka pala, buksan mo dun yung reservoir nya para hindi tumagas o hindi tumagas yung brake fluid pag maraming laman sa reservoir nya. Linisin natin konti. Kakalinis ko lang itong piston nya.